oras na ito mga kaibigan ay gusto ko pong bigyan ng pansin itong nag-comment sa atin dito sa ating programang Defend the Truth na ganito po ang kanyang katanungan. Si kapatid na Eric Molde. Pasensyahan nyo muna ang aking boses mga kaibigan dahil medyo masama po ang ating boses. Pero ganito ang sabi na kapatid na Eric Molde. Good morning bro. May tanong po ako sa iyo. Sino po ba babae na tinutukoy sa Genesis chapter 3 verse 15? Si Maria po ba? Sabi niya mga kaibigan. So yan po ang kanyang katanungan. Kung bakit niya tinanong mga kaibigan, siguro napakinggan ni kapatid na Eric Molde na sinabi ng mga CFD o mga defensor ng Iglesia Katolika na yung babae doon po sa Genesis chapter 3 verse 15 na sabi dito, at papag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ayon sa mga CFD, mga kaibigan na aking napakinggan, yung babae daw dito ay si Maria, na kung saan si Maria ang magiging ina ng mga Kristiyano. Napakalaking mali, napakalaking panlilinlang yan, mga kaibigan ng mga defensor ng Iglesia Katolika. Kasi kung basahin po natin ito, kung unawain natin, itong babae na nasa Genesis chapter 3 verse 15, ito po ay si Eva, na kung saan ang sinasabi dito, yung ahas at saka si Eva, ay yun po yung yung binhi daw ni Eva at saka yung binhi ni Satanas, na yun po yung ahas, ay sabi dito ay pag-aalitin. Sa literal mga kaibigan na pagkaunawa, kahit sa literal nating unawahin mga kaibigan, ay yung babae, yung mga anak ng babae at yung mga anak ng ahas, kahit sa ngayong panahon mga kaibigan ay talagang nag-aaway yan. Kapag nakakita ka ng ahas, ay gusto mo talagang agad papatayin o durugin ang kanyang ulo, no? Sa literal. Pero ito, may sinisimbolo ito, mga kaibigan, kung saan ay yung anak ng babae ay yung mga Kristiyano ang isinisimbolo. At yung anak naman ni Satanas ay yung mga masasamang tao, mga kaibigan, ano? Yun po yung kasalanan. Yung anak na Satanas, yun po yung kasalanan na kung saan ay tatalunin itong mga Kristiyano kapag sila po ay sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi po si Maria ito. Hindi po si Maria yung ina natin sa Espiritu. Ayon sa sinasabi ng mga defensor ng Iglesia Katolika, na sinasabi nila na si Maria daw ang ating ina sa espiritual. Dahil ipinanganak niya ang ating Panginoong Jesucristo at si Kristo ang naging modelo natin. Mali po mga kaibigan na si Maria ang ina natin sa espiritu. Hindi po. Si Maria, ina ng ating Panginoong Jesucristo sa laman. Pero hindi si Maria ang nanganak sa Diyos. Yun kasi ang sinasabi ng mga defensor ng Iglesia Katolika Si Maria daw ang ina ng Diyos. Mali. Hindi si Maria ang ina ng Diyos kasi si Maria nilalang. Nilalang ng Diyos si Maria. So yan ang malaking pagkakamali o panlilinlang itong mga defensor ng Iglesia Katolika na si Maria daw ang ina ng Diyos. Hindi po. Ang anak ni Maria, hindi ang Diyos, kundi si Kristo. Yung laman, yung pagkatao ni Kristo, yun po ang anak ni Maria. Hindi yung Diyos. Kasi yung Diyos,
Siya yung lumalang kay Maria. Paano naging anak ni Maria ang Diyos? Ang Diyos ang creator natin. Mga kaibigan. Kaya itong mga CFD, mga defensor ng Iglesia Katolika, itong doktrina ng Iglesia Katolika ay talagang puro labag sa Biblia mga kaibigan, mga babayan. Gaya yung Revelation chapter 12, sa verse 1. Ang sinasabi nila, si Maria daw yon, yung babae na buntis doon po sa chapter 12 ng Revelation. Napakalaking mali. Nakakatawa na nakakaawa itong pag-unawa ng mga defensor ng Iglesia Katolika, na kung saan ay makabasa lang sila ng babae na nanganak, si Maria na daw, mga kaibigan. Pero gusto ko pong bigyan ng pansin itong sinabi ni Eric Molde, na kung saan tinanong niya kung sino po ba yung babae na nasa Genesis chapter 3 verse 15. Si Eva po yon, kaibigan. Hindi po si Maria. At hindi rin si Maria ang naging ina natin sa espiritu. Alam nyo mga kapatid kung sino po yung ina natin sa espiritu? Hindi si Maria, gaya ng sinasabi ng mga defensor ng Iglesia Katolika. Dito po sa libro ng Galatia, gusto ko pong basahin dito po sa chapter 4, sa verse 23, na ganito po ang sinasabi. Umpisahan natin dito po sa 22. Sapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng 2 anak. Ang isa'y sa alipin, babae, at ang isa'y sa babaeng malaya. 2 asawa ni Abraham, mga kaibigan. Gayunman, ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman. Ngunit ang anak sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. 2 asawa ni Abraham, na kung saan si Sarah at saka si Hagar. Parehong nagkaanak. Itong 2 babae sa pamamagitan ni Abraham. At ito ay si Isaac at si Ismael. Ang tinutukoy na anak sa malaya ay si Isaac. At ang tinutukoy na anak sa pagkalipin ay si Ismael, mga kaibigan. Ang 2 asawa ni Abraham, ayon po dito sa verse 24, ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga. Sapagkat ang mga babaeng ito'y 2 tipan. Tandaan po ninyo, yung asawa ni Abraham na si Sarah at si Hagar, na naging asawa ni Abraham, sabi dito, sapagkat ang mga babaeng ito'y, sabi ni Pablo, 2 tipan. Ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon, sapagkat ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga anak. Tandaan po ninyo, mga kaibigan, si Agar, siya yung sumisimbolo doon sa lumang tipan na ibinigay ng Diyos kay Moises doon sa bundok ng Sinai. Ang isinisimbolo ni Agar na naging asawa ni Abraham ay yung bundok ng Sinai, na kung saan doon ibinigay ng Diyos ang mga palatuntunan, kautusan para sa bansang Israel. Yun po ang isinisimbolo ni Agar, no? Sinisimbolo niya yung Jerusalem na ngayon ay alipin na ng kasalanan. Sa verse 26, ngunit ang Jerusalem na nasa itaas
ay malaya na siyang ina natin. Ang ina ng pagkakristyano ay yung Jerusalem na nasa itaas, hindi yung Jerusalem sa Arabia, na kung saan yung Jerusalem doon sa Arabia, ito ay alipin na ng kasalanan. Kaya yung ating pananampalataya, mga kaibigan, ay hindi po dapat manggaling sa Jerusalem doon sa Arabia o sa Israel, sapagkat yung Jerusalem ngayon sa Israel ay naging masama na. Alipin na ng kasamaan yung Israel, yung Jerusalem doon sa Arabia. Kaya yung mga nagsasabi na yung Israel daw o yung Jerusalem doon sa Arabia ay chosen nation pa, ay hindi na, mga kaibigan. Mula nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, hindi na naging sa Diyos ang Jerusalem ngayon. Sapagkat yung Jerusalem ngayon ay anak na ng pagkaalipin. Masama na po. Panahon pa ng ating Panginoong Jesucristo ay masama na ang Jerusalem. Mga kaibigan, kaya kung matatandaan po ninyo, yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo nung pumunta sa Jerusalem, dito po sa Mateo chapter 21, sa verse 13, ganito ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Umpisaan ko po dito sa verse 12. At pumasok si Jesus sa templo ng Diyos, doon po sa Jerusalem. At itinaboy niya ang lahat na nangagbibili at nangamimili sa templo. At ginulo niya ang mga dulang ng mga mamamalit ng salapi at ang mga upaan ng mga nagbibili ng mga kalapati. Kung matatandaan po ninyo, pinagtataog-taog niya yung mga nagtitinda doon sa templo. At sabi niya dito sa verse 13, at sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan. Datapwat ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. Yan ang sabi ng Panginoong Jesucristo. So, panahon pa ng ating Panginoong Jesucristo, nung siya ay nagkatawang tao, nandito po sa ibabaw ng lupa, nasa Jerusalem, ay ang Jerusalem na noon, mga kaibigan, ay alipin na ng kasamaan. Kaya nga ang Diyos, inutusan niya ang kanyang anak na ang Panginoong Jesucristo upang mula sa langit, bumaba para tipunin muli ang mga bayan ng Diyos at gawing tagasunod ng Panginoong Jesucristo, na ito'y tinatawag ngayon na Kristiyano, na kung saan ang kanilang susundin na alituntunin hindi na sa lumang tipan, mga kaibigan at mga kababayan, kundi yung alituntunin o kautusan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang naging ina po natin, mga kaibigan, ay hindi na po yung tipan mula sa bundok ng Sinai, kundi tipan mula sa Jerusalem sa itaas, na siya yung naging ina natin. Ulitin ko, basahin dito po sa chapter 4, sa verse 24 ng Galatia, ang mga bagay na ito'y may lamang talingaga, yung asawa ni Abraham na si Agar at saka si Sarah, sapagkat ang mga babaeng ito'y dalawang tipan, ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, ang mga anak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. Sinisimbolo niya yung lumang tipan, yung lumang tipan, isinisimbolo niya si Agar, na siya yung, na yun po yung sinusunod na alituntunin ng mga Israel. Pero nung dumating ang Panginoong Jesucristo, pinalitan na po ang mga batas na ibinigay ng Diyos kay Moises para sa bansang Israel. At ang naging ina natin, hindi na sa bundok ng Sinai, bilang Kristiyano, ang ina natin
ay hindi na sa bundok ng Sinai, kundi sabi dito sa verse 26, ngunit ang Jerusalem na nasa itaas sa langit na po manggagaling ang ating pananampalataya, hindi sa Jerusalem sa Arabia. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ina natin. Siyang ina natin. Yun po yung sumisimbolo kay Sarah, mga kaibigan. Yung Jerusalem sa itaas. Kaya dun dapat manggaling ang ating pananampalataya. Kaya nga inutusan ng Ama ang kanyang anak. Kaya dito po sa John chapter 6 sa verse 38, sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, mga kaibigan, ito po ay hindi nauunawaan ng mga ibang reliyon, no? Sabi niya, sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Bumaba ang Panginoong Hesukristo at yung kanyang pagbaba para maging tao siya, magkalamang tao, yun yung ipinanganak ni Maria, pero hindi ibig sabihin si Maria ang naging ina natin sa Espiritu. Siya yung naging tagapagligtas natin na inutusan o isinugo ng ating Ama sa langit na si Kristo, mga kaibigan. No? So si Kristo ang naging Ama natin sa Espiritu. Siya yung Ama natin sa Espiritu na galing sa Jerusalem sa langit, mga kaibigan. Jerusalem sa langit. Hindi na yung tipan mula sa bundok ng Sinai, mga kaibigan. Hindi na po. Kaya yung mga Sabadista na nagsasabing kailangan daw tayo sumunod sa mga batas ni Moises, wala na, hindi na, mga kaibigan, mga kababayan, no? Kung may nabanggit man si Kristo sa lumang tipan, yun ating mga sundin, mga kaibigan at mga kababayan. Huwag na tayong palinlang, no? Dapat magsuri po tayo, mga kapatid. Dahil napakalinaw po, dito po sa libro ng Acts chapter 13, sa verse 39, at sa pamamagitan niya, si Kristo, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Kasi hindi na yun yung batas para sa Kristiyano. Kaya hindi na po tayo aariing ganap doon. Hindi na tayo aariing ganap doon sa mga batas, alituntunin ni Moises, dahil para sa bansang Israel lamang po yun. Para sa bansang Israel lamang po yun. Kaya, nung dumating ang Panginoong Hesukristo, pinalitan po yun, mga kapatid at mga kababayan. Dito sa Hebreo chapter 7, sa verse 11, ganito po ang ating mababasa. Ngayon, kung may kasakdalan nga sa pamamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita, sapagkat sa ilalim nito ay nagsitanggap ng bayan ang kautusan. Sa bansang Israel, tumanggap sila ng mga alituntunin o yung mga batas, kautusan, sa pagkasaserdote ng mga Levita. Kaya sabi dito, ngayon, kung may kasakdalan nga sa pamamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita, sapagkat sa ilalim nito ay tinanggap ang bayan na ang kautusan, anong kailangan pa na magbangon ng ibang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek at hindi ibinilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron? Kung may kasakdalan yung pagkasaserdote ng mga Levita, mga kaibigan at mga kababayan, na yun po yung pinagkatiwalaan ng Diyos sa mga alituntunin ng Israel, kung may kasakdalan yon, bakit kailangan maglagay pa ng ibang saserdote?
at hindi ayon sa pagkasaserdote ng mga Levita, kundi ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ibig sabihin, nung pinalitan ng Panginoong Jesucristo, siya kasi ang naging kapalit bilang pagkasaserdote, mga kaibigan, hindi na katulad ng pagkasaserdote ng mga Levita. Bakit po? Kasi ang mga Levita, yung mga batas, yung mga kautusan kay Moises na ibinigay ng Diyos, ay hindi na po tayo aariing ganap, kundi sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil siya na po ang naging kapalit. Si Kristo na po ang naging kapalit ng mga pagkasaserdote ng mga Levita. At hindi na yung pagkasaserdote ni Kristo hindi ayon sa pagkasaserdote ng mga Levita. Ano ibig sabihin? Hindi katulad doon sa pagkasaserdote nila, mga kaibigan. Lahat ay pinalitan. Kaya dito sa verse 12, sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote ng mga Levita, ay kinailangan palitan naman ang mga kautusan, mga kababayan. Palitan ang kautusan. Pinalitan ni Kristo. Kaya nga, yung Agar na sumisimbolo ng bundok ng Sinai, yun yung lumang tipan, ay naging alipin na ng masama. Kaya tingnan mo yung mga sumusunod sa batas ni Moises diyan sa Jerusalem, sa Arabia, mga kaibigan. Hindi sila naging sakdal. Masama po sila, alipin po sila ng kasamaan. Mga kababayan. Kaya nga, alam nyo, diyan po sa Jerusalem, sa Arabia, walang ginawa dyan, kundi puro business ginawang puro business. Lahat na pinuntahan ni Kristo, lahat na kanyang dinaanan, pati yung kanyang nagbautismuhan, ginawang tourist spot. Diyan sa Israel, mga kababayan at mga kapatid, lahat ginawang business site. Kaya masama na po ang Israel. Tinatawag na bayan daw ng Diyos. Noon, yan ang pinili ng Diyos na bayan. Yan ang pinili niyang bayan. Pero, nung dumating ang Panginoong Jesucristo, hindi na po, iginiba na po yan ni Kristo, mga kaibigan at mga kababayan. Iginiba na niya, yung Israel at saka mga Hentil, ay pinagkaisa na po ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang laman, ay pinag-isa ang dalawa. Efesos chapter 2 sa verse 12, ganito ang sinasabi, na kayo ng panahon yaon ay mga hiwalay kay Kristo, tayo mga Hentil, na mga di kabilang sa bansang Israel, at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Hindi tayo kabilang dati sa bayan ng Diyos. Wala tayong pangako, mga kaibigan. Pero nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, sabi dito sa verse 13, datapot ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. So si Kristo po yung naging tagapamagitan, sapagkat siya ang ating kapayapaan, si Kristo. Dati magkaaway ang Hentil at sa Israel. Kaya ayaw nila, noong una, ayaw nilang makihalubilo sa mga Hentil. Pero si Kristo ang naging kapayapaan, sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na sa gitna na nagpapahiwalay. Yung nagpapahiwalay sa atin, sa mga Hentil at sa mga Hudyo, mga kaibigan, giniba po yon ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, na inalis, sabi dito sa verse 15,
ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman. Kahit kautusan na may mga batas at mga palatuntunan upang sa dalawa, sa Hintil at sa Kahudyo, ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. So, mula sa Hudyo at sa mga Hintil, ibig sabihin lahat ng mga tao, gumawa ang Panginoong Hesukristo ng taong bago. Yun po yung tinatawag ngayon na Kristiyano o katawan ni Kristo. Gumawa siya ng taong bago, naging katawan ni Kristo. Na yun po ngayon yung tinatawag na Iglesia ng Diyos na buhay, mga kaibigan. Hindi Iglesia Katolika. Ang Iglesia Katolika, mga kaibigan, hindi yan yung Iglesia ng Diyos. Bakit ko sinabing hindi yan yung Iglesia ng Diyos? Pag-aralan po ninyo yung mga aral o yung mga turo at yung mga karakter o identity ng Iglesia Katolika. Napakalayo, mga kaibigan. Tignan mo, doon na nga lang sa pinuntahan namin sa burol ng aking kamag-anak, mga kababayan, ay yung mga Katoliko doon, nagsusugalan, nag-iinuman, kung ano-anong mga pamahiin ang sinasabi. Walang kaalam-alam sa Biblia, mga kaibigan. Walang kaalam-alam. Meron pa akong nakausap doon, mga kapatid. Hindi ko nga lang na-i-record hindi ko nga lang na-i-video mga kaibigan. Pero tinanong ko, isa siya sa katikista. Tinanong ko kung saan yung pinanggagalingan yung kanilang ginagawa pag nobena. Sabi niya, galing yun doon sa pamphlet. Hindi galing sa Biblia. Sabi ko, hindi galing sa Biblia, sa pamphlet na galing po doon sa pare na kung saan ay galing sa Roma, sabi niya. Nako, ibig sabihin, hindi niya alam kung saan talaga nanggaling yung ginagawa niyang nobena. Kaya, nako mga kaibigan, kapatid na Eric Molde, hindi po si Maria yung tinutukoy na ina ng Kristiyano, hindi. Napakalaking panluloko yan. Ang naging ina natin sa Espiritu ay yung Jerusalem mula sa langit. Na yun po yung nagbigay sa Ebanghelyo na kung saan si Kristo inutusan ng Ama para gawin niya yung kalooban ng nagsugo sa Kanya. Mga kaibigan at mga kababayan. Kaya sana ay naliwanagan ka, kapatid na Eric Molde, at ipagpatuloy mo lamang po ang pakikinig dito po sa programang Defend the Truth, dahil tayo po ay willing na mag-defend sa mga katotohanan at atin po nilalabanan ang maling doktrina o aral ng iba't ibang mga sekta, mga kaibigan, mga kababayan, no? So maraming salamat po sa iyo sa lagi mong pagsubaybay dito sa ating programa, maging sa Facebook page natin. Kaya sana po ay yung mga nakasubaybay dito sa ating programa ay mag-follow din po kayo doon po sa ating Facebook page natin, SLTV, mga kaibigan. Nandyan naman po sa description natin, no? So maraming salamat po sa inyong lahat. Kung ano man ang iyong mga katanungan ay sana itanong po ninyo at atin pong sasagutin sa pamamagitan ng video o sa live, mga kaibigan.